Ang libro na Rich Dad Poor Dad ay naging inspirasyon sa karamihan dahil maraming idea na talagang magbibigay sa iyo ng magandang influence sa iyong pananaw tungkol sa pera at pagyaman. Sinulat ito ng isang entrepreneur na si Robert Kiyosaki at una itong na-publish noong 1997. Nabansagan ang librong ito na the #1 personal finance book of all time at nakapagbenta ito ng mahigit 40 million copies worldwide. So ano ba ang meron sa librong ito? Ang Rich Dad Poor Dad ay kwento ng dalawang ama ni Robert Kiyosaki. Ang kanyang tunay na ama o ang tinatawag niyang Poor Dad dahil kahit gaano pa kalaki ang kinikita nitong pera, palagi pa rin itong kinakapos at baon sa utang. Ang kanyang pangalawang ama naman ay ang tinatawag niyang Rich Dad, ang ama ng kanyang kaibigan na naging mentor niya sa paglaki. Dahil magkaiba ang pananaw sa buhay ng kanyang dalawang ama, madalas ay nalilito siya dahil magkaiba rin ang impormasyon na kanyang natatanggap. Kadalasan ay maririnig niya sa kanyang Poor Dad ang salita na masyadong mahal, hindi natin yan maa-afford. Habang ang kanyang Rich Dad naman ay palaging nagtatanong kung paano ko kaya yan maa-afford. Dahil sa influensyang nabibigay ng kanyang dalawang ama, maagang namulat si Robert sa pinagkaiba ng mindset ng mga mayayaman at mahihirap. At ang mga kaibahan na ito ay naging aral at guide niya kung paano siya yumaman at kung paano siya nakapagtayo ng maraming negosyo. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 6 na aral na ibinahagi ni Robert Kiyosaki sa kanyang libro. I encourage you na panoorin mo ang buong video dahil dito mo malalaman kung ano ang meron sa mga mayayaman na wala sa mga mahihirap at middle class. Lesson number 1. Ang mga mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Karamihan sa atin ay maagang nakatanggap ng advice na mag-aral ka ng mabuti para paglaki mo ay makahanap ka ng trabaho na merong malaking sahod at maganda ang benefits. Hindi common ang advice na mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos mong graduate ay makapagsimula ka ng magtayo ng sarili mong negosyo. Ito ang unang aral sa libro ni Robert Kiyosaki na kung gusto mong yumaman, huwag kang magtrabaho para sa pera. Hindi ibig sabihin na huwag kang magtrabaho dahil mismo si Robert ay nagtatrabaho rin bilang isang sales guy. Ang nais niyang iparating sa aral na ito ay baguhin mo ang iyong employee mindset dahil hindi ka yayaman kung magtatrabaho ka lang dahil wala kang control. Wala kang control sa kung magkano ang tax na makakaltas sa iyong sahod, sa haba ng oras ng iyong pagtatrabaho at sa kung magkano ang halaga ng iyong oras. Sinabi ni Robert na kung ayaw mong magaya sa karamihan na nagtatrabaho habang buhay, dapat ay i-master mo na maging in control sa iyong emosyon, especially sa emotion ng fear at greed. Isa sa mga dahilan kung bakit ang karamihan ay stuck sa kanilang trabaho, hindi dahil gusto lang nilang magtrabaho. Sa halip, ito ay galing sa takot na mawalan sila ng pera. Kaya naman ay patuloy silang nagtatrabaho para kumita pa ng maraming pera. Pero ang madalas na pagkakamali ay sa tuwing nakakatanggap naman sila ng pera, hindi natakot ang nasa kanilang emosyon dahil pinalitan na ito ng pagnanais sa mga bagay na mabibili ng pera. Ang ganitong cycle, trabaho, income, gastos, ay ang tinatawag na rat race. Dahil kahit gaano pa kalaki ang kikitain ng isang tao sa kanyang trabaho, kung palagi naman niya itong nauubos sa kanyang mga luho, wala pa ring improvement ang kanyang finances at magtatrabaho pa rin siya habang buhay. Kaya ito ang lagi mong tandaan. Hindi pera ang solusyon sa iyong money problems dahil konting disiplina o pagkontrol ng iyong emosyon at tamang mindset lang ang iyong kailangan para mabigyan mo ng solusyon ang iyong problema ngayon at para makalabas ka sa rat race. Lesson number 2. Dapat meron kang financial literacy. Lahat ng tao ay merong problema pagdating sa pera at ang madalas na problema ay ang kakulangan nito. Isa sa mga rason kung bakit maraming taong naghihirap dahil ang subject ng pera ay hindi priority na itinuturo sa eskwelahan. Marami sa atin ang nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming alam tungkol sa science, sa math, sa history, pero sa kasamaang palad, walang alam tungkol sa pera. Sinabi ni Robert na kung gusto mong yumaman, dapat meron kang financial literacy. At ang pinaka-foundation ng financial literacy ay ang konsepto ng cash flow. Ang cash flow ay ang kabuuang pera na dumadaloy palabas o papasok. Isang paraan para madali mong malaman ang tunay na pagdaloy ng iyong pera ay paggagamit ka ng financial statement. Nahahati sa dalawang bahagi ang financial statement. Unang bahagi ay ang income statement. Dito mo masusukat ang iyong total na income at total na expenses.
Pangalawang bahagi naman ng financial statement ay ang balance sheet. Ito ang tagabalanse ng iyong mga asset at liability. So ano ba ang ibig sabihin ng asset at liability? Ang asset ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng income, habang ang liability naman ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng gastos. Ang rason kung bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman dahil ito sa kanilang cash flow pattern. Malaki ang pinagkaiba sa cash flow pattern ng mga mahihirap, middle class at mayayaman. Ang cash flow pattern ng mga mahihirap ay ganito. Sa tuwing nakakatanggap sila ng pera, dumadaloy ito lahat sa kanilang expenses. Kaya kahit gustuhin man nila na yumaman, kung meron silang ganitong uri ng cash flow, wala pa ring magbabago sa kanila. Ganito naman ang cash flow pattern ng mga middle class. Ang pera na galing sa kanilang income ay napunta sa liability o mga bagay na nagbibigay sa kanila ng gastos every month. Mahihirapan din silang yumaman sa ganitong uri ng cash flow pattern. Ang cash flow pattern naman ng mga mayayaman ay ganito. Ang kanilang pera ay nanggagaling sa kanilang asset o mga bagay na nagbibigay sa kanila ng income. Gaya na lang ng rental properties, investment, royalties at iba pang mga negosyo. Ang kaibahan sa cash flow pattern ng mga mahihirap, middle class at mayayaman ay nakabase sa level ng kanilang financial literacy. Kaya kung gusto mong yumaman, gayahin mo ang cash flow pattern ng mga mayayaman. Alamin mo rin kung ano ang pinagkaiba ng asset at liability at mag-acquire ka lang palagi ng asset. Lesson number 3. Bumuo ka ng sarili mong asset o mind your own business. Para maging financially secure, dapat magsimula ka ng bumuo ng sarili mong asset. Kung nagtatrabaho ka ngayon, magsimula ka na mag-ipon ng pera at habang nag-iipon ka, mag-aral ka rin kung paano mag-invest at gawin mong goal na palakihin ang iyong asset taon-taon. Panatilihin mo na mababa ang iyong expenses kumpara sa iyong income para ang ekstrang pera na meron sa iyo ay gagamitin mong kapital sa negosyo na plano mong simulan. Isa sa mga pinagkaiba ng mga mayayaman at mahihirap ay ito. Ang mga mayayaman ay nakafocus lang sa kanilang asset at mas lalo pa nila itong pinapalago dahil the more na malaki ang kanilang asset, malaki rin ang income na nabibigay nito sa kanila. Habang ang mga mahihirap at middle class naman ay nakafocus lang sa kanilang income at wala silang asset na binubuo. Kaya naman ay kapag hindi na nila kayang magtrabaho, wala na rin silang income na natatanggap. Isa ring common na ginagawa ng mga mahihirap at middle class ay inuuna nilang bilhin ang mga liability, sasakyan, bahay, cellphone, bakasyon at patuloy nila itong ginagawa para magmukha silang mayaman. Pero sa tunay na buhay, hindi talaga sila mayaman dahil wala silang asset. Ang meron lang sa kanila ay mga bayarin na galing sa kanilang liabilities. Lesson number 4. Ang history ng tax at kapangyarihan ng korporasyon. Isa sa mga idea na pinaniniwalaan ng mga mahihirap at middle class ay ang idea ng katulad sa istorya ni Robin Hood na kukunin kung ano ang nasa mayaman at ipamimigay sa mga mahihirap. Ang idea na ito ay merong sense kung mahirap ka o gusto mo nalang manatiling mahirap. Pero kung ikaw ay isang mayaman na tao, ang idea na ito ay walang sense dahil bakit mo naman ibibigay ang parte ng iyong income para sa ibang tao? Pero siguro ay tinatanong mo ngayon, di ba lahat ng tao ay merong tax? Hindi lahat. Kung babalikan mo ang panahon na unang ipinatupad ng gobyerno ang tax, ito ang pangyayari. Sinabihan ng mga politiko ang mga mahihirap at middle class na simula sa panahon na yon, magpapataw na sila ng buwis o kaltas sa bawat income at wag daw silang mabahala dahil ito ay para lamang sa mga mayayaman. Ang gagawin nila pag nakuha na ang pera na galing sa tax ng mga mayayaman ay ipamimigay nila ito sa mga mahihirap. Sang-ayon ang lahat na nakarinig sa ideya na yon. Pero habang lumilipas ang panahon, naging baliktad ang pangyayari dahil marami ng pagbabago sa batas tungkol sa tax at unti-unti nang nagbabayad ng buwis ang mga mahihirap at middle class. Habang ang mga mayayaman ay nakahanap ng legal na paraan kung paano sila makakahinto sa pagbabayad ng tax. So ano ba ang ginagawa ng mga mayayaman? Ano ba ang advantage nila? Para maiwasan ang pagbabayad ng tax, ginamit ng mga mayayaman ang kapangyarihan ng korporasyon. Hindi nila hinayaan na magbabayad na lang sa tax. Meron silang pera, kapangyarihan at iba pang resources. Kaya nilang mag-hire ng mga magagaling na abogado at accountant at kaya rin nilang makiusap sa mga politiko na baguhin ang batas o gumawa ng mga legal loopholes.
Ang rason kung bakit ang mga mayayaman ay gumagamit ng korporasyon dahil ang income tax na galing sa isang korporasyon ay mas mababa kumpara sa income na galing sa isang trabaho. At ngayon ay alam mo na siguro kung bakit ang mga mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Lesson number 5. Ang mga mayayaman ay gumagawa ng sarili nilang pera. Maraming tao ang naniniwala sa swerte. Yung iba naman ay naghihintay sa tamang oras bago may sisimulan. Pero kung gusto mong yumaman, dapat ay alisin mo ang ganitong uri ng ugali. Dahil kaya mong gumawa ng swerte para sa iyong sarili dahil meron kang kontrol sa mga desisyon na gagawin mo ngayon. Desisyon lang talaga yan. Kung kaya mong gumawa ng sarili mong swerte, kaya mo rin gumawa ng sarili mong pera. At ang nag-iisang tool na gagamitin mo para makagawa ka ng sarili mong pera ay ang iyong isipan o ang pagkakaroon ng financial intelligence. Ang rason kung bakit nakafocus ka lang sa pagpapalawak ng iyong financial intelligence at hindi sa pagtatrabaho dahil ang pera ay hindi totoo. Ang pera ay isang konsepto lamang na pinaniniwalaan ng karamihan at isa ito sa mga dahilan kung bakit ang majority ng mga tao ay nagtatrabaho para sa pera dahil naniniwala sila sa halaga nito. Pero kung gusto mong makawala sa rat race, dapat kalimutan mong magtrabaho para sa pera. Sa halip, palawakin mo ang iyong financial intelligence. At ang nag-iisang paraan kung paano mo mapapalawak ang iyong financial intelligence ay dapat magbigay ka ng value sa ibang tao. Dapat ay maging problem solver ka rin. Hanapin mo kung ano ang solusyon na mabibigay mo sa problema ng karamihan kapalit ang pera sa serbisyo na yun. Lesson number 6. Work to learn, not to earn. Meron ka bang pangarap na gustong maabot noong ikaw ay maliit pa lamang? Tinatrabaho mo pa rin ba hanggang ngayon ang pangarap na yon? Lahat ng tao ay mayroong pangarap, pero dahil sa malaking influence na nabibigay ng mga tao sa paligid natin, karamihan sa atin ay unti-unting kinalimutan ang sariling pangarap at pinili na lang na magtrabaho. Walang masama kung nagtatrabaho ka ngayon dahil yan talaga ang unang stage ng ating buhay. Pero dapat ay maging strategic ka. Dapat gumawa ka ng maagang pagpaplano sa iyong buhay. Alamin mo kung ano ang purpose ng iyong pagtatrabaho. Nagtatrabaho ka ba para may pambili sa sarili mong mga luho? O nagtatrabaho ka ngayon para sa skills na gusto mong ma-develop? Sinabi ni Robert Kiyosaki na ang tanging dahilan kung bakit ka magtatrabaho para meron kang matutunan at hindi para sa income. In the long run, skills at experience ang kinakailangan mo para magtagumpay at ang pera ay resulta lamang ng mga ginagawa mo sa pagbibigay ng value sa ibang tao. Sana ay may natutunan ka sa topic natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.